Pero nung gabi Nandito ka na. nandito na ako sa umiyak talaga ako sa bed kasi first time ko, bunso kasi akong babae. So, first time ko mahiwalay sa mother ko. Hey everyone, welcome back to Pages and Beats, where stories meet rhythm. And yes, my real talk, and minsan may kunting hugot. And today's episode, medyo malalim, pero promise, hindi siya mabigat sa puso. Baka meron pang kunting kilig at tawa. Because we're asking a question we all asked at some point, Lord, ano ba talaga ang calling ko? We're celebrating the World Day of Prayer for Vocations and Good Shepherd Sunday. A reminder na si Lord hindi tumitigil tumawag kahit sobrang ingay ng mundo. And let's be honest, ang ingay talaga ngayon. Notifications pa lang, obos na ang peace mo. So, paano mo maririnig si God kung pati utak mo naka 24/7 scroll mode? To help us, we're joined by someone whose life story feels like teleserye. May plot twist, may heartbreak, may character development, and syempre, may yes. Welcome, Sister Terry! Thank you for inviting me. Sister Terry, sinabi mo na munti ka nang ikakasal. Pero, bakit si Lord ang panalo? Ano ang meron kay Lord na siya ang pinili mo? Ay, Diyos ko na. Totoo yan. Mahirap bang tanong? There was a time I was ready to settle down. Botong-boto ang pamilya ko sa kanya. Bachelor siya. May sariling bahay na. And he was ready to formally ask my hand. Wow. But deep inside, may ibang boses. Kahit anong gawin ko, God kept pulling me back. Parang ano ba? Parang hindi ako para sa kanya. Parang kay Lord talaga ako. So grabe. Parang no matter where you go, may ways talaga si Lord pabalik. Pero, nagsiset ng destination. And sometimes, vocation starts like that. Not clarity, but tension. Let's rewind a bit. Sister Terry, balikan natin. Kailan mo unang naramdaman yung call? Bata pa lamang ako, simple lang ang buhay namin. My mother, my half-blind grandmother, katikis namin. Very quiet pero very strong ang faith. Tuwing Lent, kumakanta kami sa pasyon. Tapos tuwan-tuwa ako mag-offer ng flowers kay Mama Mary. Kuminsan pa naglalagay ako ng towel sa ulo ko. Feeling ko, sister na ako. Pa-practice ka na pala. So, early vocation content creator ka na pala. Oo, pero low budget version lang. And ang ganda, no? Kasi minsan, ang calling hindi nagsisimula sa big, dramatic moments, kundi sa maliliit pero consistent na experiences. Pero habang tumatagal, mas naging busy ang life, di ba, Sister Terry? Of course naman. Practical ang buhay ko. I work in our eatery. So Maraming may- naliligaw sa akin. So may... Kaya may eatery kami. kasi maraming pumupunta, maraming Maraming kumakain doon. Iba-iba. May driver, may sundalo. Wow, driver. May driver. A sweet lover, sabi nila. Kaya may sundalo pa. Oo, marami. Tapos, at night, I study. Pero may mga sundalo rin naghahatid sa akin. Wow. Dito basta-basta. Ilan sila? Marami sila. Once I applied sa convent with a friend. Pero sabi ng nanay ko, tapusin mo muna ang pag-aaral mo. I obeyed. I became a teacher. I passed the board exam. Stable na sana. Stable na sana. Grabe. Sana, sana lang. Bakit kaya sana, Sakit no? sa puso. Stable sana. Oo. May unfinished calling. Kasi minsan, okay lahat externally. Pero internally, parang may kulang, parang may missing notification. Right, Sister Terry? Yes. May missing notification. Sister Terry, ano yung nagpaparealize sa'yo na hindi mo na pwedeng i-ignore yung call? Yung ano na talaga, ito na. Doon sa barangay namin, nag-mission ang mga Redemptorist priests together with the Daughters of St. Paul.
So nakita ko ang saya-saya nila. Nung nag-ano sila sa mga bahay-bahay, nagdadala ng mga books, bumili pa nga Nag-house to ako. house Oo. sila. Ano yung unang binili mo doon? yung- Sa ano? Yung, House to house. Marami yung About Mama Mary, Kasi gusto Star of ano. the Sea, Oo. tapos yung Limang Sandali. Tanda ko pa yun. 5 sandali. Hindi na Limang naabot. Sandali araw-araw. Oo. Tapos ang mother ko nagbabantay kasi madre nga. Oo. Binabantayan nila ang madre kung anong ginagawa, tinatanong sa akin. Yung mga madre, in-invite ako sa search-in. Doon nag-umpisa. Doon nag-umpisa yun. Oo. Nag-search-in ako. Tapos, sa search-in, siguro isang search-in ang sabi ni Lord, what does it profit for you to gain the whole world but loses your soul? Wow. Parang na-touch ako doon. Tapos yung second search-in ko, come follow me. Yung come follow me, hindi nawawala sa tenga ko, parang kinukulili ako, come follow me, come follow me. Hindi ko pa kilalang Holy Spirit. Holy Spirit pala yun. Ha? Sabi niya, come follow me. So, yun, nagsimula na doon na kailangan ko na talagang magsabi sa mother ko na gusto ko magmadre kahit ayaw ng mother kong magmadre ako. Paano mo inumpisan yun? Parang Yung intro mo. di patay na ang tatay ko. Oo. So, I asked my uncle. Sabi ko, uncle, sinunod ko naman talaga lahat ang gusto ng, namatay na nga itong boyfriend ko. Ibig sabihin, may ano sa akin ng Lord, may plano sa akin ng Lord na hindi pag-asawa talaga ang aking, kundi pagmamadre. Gusto ko pa naman, bata pa ako, gusto ko na magmadre. So, pumayag ang uncle ko. So, noon, di ako nagtuturo sa barangay, sa Lumbang. So, ang hiningan ko ng tulong, kasi ayaw akong tulungan ng family ko, sabi ng mga kapatid ko, magmamadre ka? Lagi ka naka-short, lagi ka naka-lipstick, kung ano nilalagay mo sa mukha mo. Sabi, Kasi teacher nga eh. Oo. Sabi ko naman tinatawag ako kahit kung ano gusto ng Lord sa akin, susundin ko. Kasi doon ako, parang maligaya ako doon sa gayon. So, ang hiningan ko ng tulong mga magulang ng aking mga estudyante, yung mga gamit na kailangan ko. Sa kanila ako nanghingi. Tayo mga kailangan ba? Tapos sa mga manang sa simbahan. Tapos nakaipon ako. Napulpil ko lahat yung kailangan ko sa pagmamadre. Requirements yung niya. mga piniprepare natin ba? Yung diba, mga, bago mga pumasok. requirement Oo. na Pero Prepare mo. yung may tanong ako kay Sister Terry, kay na-touch ako doon sa Bible verse niya. What does it profit a man if he gain the whole world but loses his soul? Parang Malalim yun. Malalim yun. Oo. Kasi hindi ba yun yung gusto mo? Ay, yun na nga, Nakalimutan ko yun kaya eh. nga yun ang naka-struck sa akin talaga, Sister. Pareho pala kayo, sister. Pareho kayo. Pareho kayo. Iyon ang, yes, Sister, yan din ang aking, but pumasok din ako kasi I will share a little bit story lang din yung background. Sige, para what does it profit a man but what does a profit a man To gain the whole to gain the whole world but loses his soul? Kasi ako din, Sister Terry, marami talaga akong desire. I want to get married also. May boyfriend din yan! Marami akong desire. Gusto ko Akala ko magpatayo. marami din sila. I want to help my parents. Nga maihahon sila sa kahirapan. Marami akong desire. Marami akong gusto. But yung Bible verse na yun ang nakapaano sa akin. Nga, I have my own plans, but the Lord has another plan for me. Totoo yan, Sister Santa. Sister Terry. Yes. There's also a painful part of your story. Yes. Yung man na nag-propose sa akin, namatay sa accident. Habang papunta sa bahay namin, hihingi ng kamay ko. Pero, na-aksidente man, na namatay, umiyak din ako. Nagluksa rin ako. Pero doon ang sakit. Doon ko nakita na seryoso pala si Lord sa akin. For 2 years, daming tanong, daming bakit. Grabe naman yun si Sister Terry, yung experience mo na namatay talaga. That moment nga hihingiin
Sana yung kamay mo, Yung schedule na Oo. talaga Tapos, napupunta. Na-aksidente sa na-aksidente tambo. siya? Oo. grabe napakasaklap ng story ni Sister Tere. Oo, pero hindi Alam mo, talaga may sila. plano talaga Alam Oh, mo, hindi nag- talaga sila nag-ano para rin sa ako. isa't May isa. plano Kasi talaga. si Lord, Nag 1 year black plano. din ako. ah, Talaga nag-mourn ako. nag-mourn. Nag-mourn ako 1 year 1 year. para sa kanya. Oh, so yung part din yan ng discernment mo, di ba, sister? Oo. Kung balikan mo yun. Nakaitim Oh. talaga ako. To show na nagluluksa rin ako. Oo. Minsan talaga, clarity comes pero may kasamang luha. Totoo yan. Oh. So, Sister Terry, ano yung nakatulong sa'yo para finally masabi mo yung yes? Yung sinabi ng Paris Priest sa akin, parang nagka-counsel sa akin, choose the higher value that stayed with me. Little by little, doors open, people help me. When I left home, sakay kami sa jeep. Nagkatid pa yung mga, yung mga Lasal Brothers sa Well, akin. isang barangay. Bali, dalawang jeep yun. Wow. Dalawang jeep. Grabe. Tapos yung mother ko tatalon sa jeep. Papakamatay siya. Mamma mia. Para hindi ka Hysterical tutuloy. ba? Tutuloy. Oo. Buti na lang na. Tapos yung auntie ko naging hysterical. Parang pag may namamatay na, Oh, yung ganun. Pero, di man ako napaiyak. Parang, wala lang sa akin. Wala akong, usually pag ako'y nakikinig ng radyo, madali akong umiyak sa mga drama-drama. Pero that time, nakita ko, sabi ko, wala. Parang, at peace ako. Kahit na ang mother ko tatalon sa, syempre, ko, pero yung, Parang- Talagang Parang buong tinakot buo ka na lang. talaga yung parang hindi na ako decision. tutuloy. Oo. Tuloy pa rin ako. Oo. Tuloy pa rin ako. Pero, Wala silang nagawa. Wala Oh. akong Oo. luha noon. Pero nung gabi Nandito ka na. dito na ako sa umiyak talaga ako sa bed kasi first time ko, bunso kasi akong babae. So, first time ko mahiwalay sa mother ko kasi usually matulog kami, magkasama kami ng mother ko, Oo. kasama yung bunsong lalaki. Mm. Nag-aagawan kami sa nanay ko. So, first time kong talagang malayo. Kaya 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 napaiyak ka. Kasi napaiyak. bunso din kasi siya. Pero hindi ko pinakikitang umiiyak ako nung nangyayari sa kanila yon. Tapos nung first visiting Sunday, nariyan na sila. Hindi pa tayo nagkukurinchina. Nandun na sa, Ang aga. naroon na sa puno ng mangga. Ang kapatid ko at saka sabi niya, uwi na tayo. Sabi ko, hindi po ako uuwi. Sabi niya, ang daming requirements sa iyong mga sabon, maglalaba ka diyan. Hindi ka marunong maglaba. Sabi nga, kasi mga kapatid ko ang naglalaba. Kasi bunso ka eh. Bunso ako. Oo. So sabi ko naman, hindi po, gusto ko dito. So umalis sila, ismayado kasi Hindi ka nila nadala. hindi nila ako Oo. nadala. Oo. Pero araw-araw nagdadasal ako. Sabi ko, sana maunawaan ng mother ko na ito talaga ang buhay na gusto ng Panginoon sa akin. Awa naman ng Diyos. Talagang dininig ng Panginoon ang dasal ko. Nung first time na postulan kami nagbisita ako sa so mother postulant, ko. oo. Sabi kasama ko isang madre, sabi ng mother ko sa isang madre, pakinig ko, sana naman yung anak ko, hindi na lumabas, sabi niya gaya. Oh. Sana tuloy-tuloy tuloy-tuloy na na. kanyang Na siya. pagmamadre. Tapos pagdadating ako, hoy, kumpare. Yung Mga kapitbahay kapitbahay. ko. Narito na ang anak kong madre. Proud na yung Very mama proud ng mother mo. ko na. Oo. At saka lulutuan talaga niya ako nung Paborito mo? ko. Ano paborito mo, Ter? Hipon na sinigang na hipon na may dahon ng sili. Imagine. Pero Sister Tere, yung nandito ka na po sa loob, ano yung, wala bang nasagi sa isip mo nga, lalabas ka na or buong buo, tuloy-tuloy, ito na talaga ang buhay ko? Meron din. Nung ma-aksidente ang brother ko, parang sabi ko, kailangan ako sa bahay. Kailangan kong tumulong. Siguro postulant yata ako. Nagpaalam ako kay Sister Dionesia. Sabi ko, Sister Johnny, siguro mag-leave muna ako. Tutulungan ko muna yung brother kong na-aksidente. Sabi naman ni Sister Johnny, magdasal ka sa chapel. Sabi niya, tingnan mo si Lord doon kung anong gusto sa iyo. Para napaiyak ako sa harap ng Blessed Sacrament. Sabi ko, yung God will provide ba for them.
the Lord will not abandon them. So, yun ang nakaano sa akin. Hindi ako lumabas. Lumalaw lang ako. Pero, yung ano ba na may calling ka tapos kaunting ano sa family mo. Parang I-entrust mo ba ang family mo kay Lord? Awa naman ng Diyos, nakaraos din. so sister, fast forward. Ah. Oo. Nung madre ka na, your yes opened the door to intense, challenging experiences. Oo naman. Halimbawa, yung EDSA, hindi mga madre nga tayo, Madre tayo. So na mag-call si Cardinal C ng mga pumunta sa EDSA, siguro talagang pinapapaganda kaming mabuti. So, nag-confess ako, tapos talagang going there, talagang parang ready po for something bad or Parang, basta ano may ba? something. May something. Oo. So, pagpunta namin doon, siguro attend kami ng misa, tapos sabi ni Bacani, this is a Mary revolution because Mama Mary is with us. So, stay. So, nagdasal kami. Naroon ang tangke. First tank, marami kami sa tangke. So, hindi man umaandar yung tangke, nakatigil lang. Ang pangalawang tangke, sa another part naman. So, yung mga sundalo, mga bata pa, mga sundalo, nakakaawa sila. Talagang itim na itim ang kanilang mga muka. Tapos, ang Nabilad sa hahaba ng init. kanilang mga baril. Nabilad sa init. Oo. Nabilad sa init. So, dasal kami rin doon, dasal. So, uuwi na kami. So, kanya-kanya kami ng exit kasi may second batch na dadating. Hinila ba naman kami doon sa harap ng tangking iyon? Yung iba nasa jeep na, nagpunta na sa jeep. Kami dalawa ni Pimpin, sabi niya, "Sister, wala naman kayong asawa. Hali kayo, sister. Doon kayo sa harapan ng tangke, luluhod daw kami. Gusto pa, umakyat pa kami doon sa itaas." Sabi ko, "Di po kami makakaakyat diyan. Dito na lang sa harapan ng tangke." So nakita ko yung mga baril ng mga sundalo doon sa tangke. Sabi niya, dasal kami. Ang katabi pala namin na isang pari ng Blessed Sacrament. Yes. So siya nag-i-instruct, "Sister, let us recite the rosary." So ako ang naglilid ng rosary. Bawat rosary may intention ako. Tapos lakasan. Wala mang microphone. Oo. So siguro yun ang pinakamagandang rosary na ko. Bawat intention ko para sa lahat ng tao, para conversion, para ganyan, peace. Marami akong intention. Para bang yun na lang ang last kasi nasa harap ka ng tangke. Sabi ko, pag umandar ito, patay tayo nito. Patay tayo nito. Oo. Ang exciting nung yung naglilid si Commander Tadyar, sige sigarilyo, si Butch Aquino, nakikipag-negotiate na, ayaw pa ba kayong wag niyong ituloy ang gusto niyong gawin na pumunta doon sa lulusubin yung mga Di kita niya mga madre, nagdadasal, mga tao sa likod nila, nagdadasal. Pag pinaandar niyo, masasagasaan. Madagalan, oo. Wala man. Umandar na nga yung tangke. Tapos umandar na yung tangke. Sabi ko, nako, sandwich talaga tayo dito. Sandwich, Para nag-ano ako na, grabe yung mga photographer, yung the picture that went around 37 countries, yung went around the world, yung picture namin ni Pimpin. That time, si Pimpin, nag-ano siya, dapat lakasan mo ang boses mo. Nasa action ng Hail Mary kasi dapat gayaan. Kaya, ang bibig niya talaga nakataas. Ako naman, yung nagdilid. Siguro, takot na talaga ako tumaandar. Kasi hindi mo na tinitingnan, basta ganun ka na lang. Nakaano na ako, parang 5 peso bill na. Sabi ko, kasi umaandar na. Sabi ko, tapos, pagtingin daw ni Commander Tadyar, sabi daw niya, parang nakita niya kaming dalawang madre. Pina-stop niya yung tangke. Ay, salamat sa Diyos.
nung di pa pasasalamat ng mga tao sa amin. Salamat, kasi- sister. kasi Pero kung kami da- dalawa, hindi na kami makatindig. Hindi talagang parang Nakaluhod talaga kayo nakaluhod doon. talaga kami sa harap ng tangke. Hindi na talaga, parang hindi na kami makatindig Kayo, ba. oo. Tapos iniisip namin na wala na yung mga kasama namin. Wala kaming perang wala kaming perang pamasahe pa Pauwi. uwi. Oo. Hindi pala kayo Yung pala, inantay kayo. nagagalit na yung mga kasama namin. O, saan Kasi na kayo? ang tagal-tagal ninyo, hindi nyo Oh. alam na yun na nga Muntik na. nangyari. Muntik na kayo. Alam mo, hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Talagang naalala ko yung nangyayari. Sabi ko, Oo. hindi talaga hanggang umaga akong, hindi talaga pagod na pagod. Pero grabe yung experience ninyo, Sister Terra. No? But yung nagsabi sa'yo ba na, Sister, doon na lang kayo kasi wala naman kayong mga asawa. At anak, Ano yung feeling mo na tinulak? alam mo, ang Ano, feeling ko ready ka ba noon, doon? ang feeling ko noon, as a madre, sabi ko, talagang they are looking at us na praying. Yung praying ba na sa pagdadasal namin, a miracle will happen talaga. Tapos si Ping, hindi ko naman sabi niya, nung nagdadasal kami, may liwanag na sa amin. Na parang may babae, hindi na, Blessed Mother yon. Hindi siya nagsabi noon na parang Mama Mary was there caring for us. Sabi ko, ay, salamat sa Diyos. Ang mother ko nga, nung makita niya yung dyaryo, sabi niya, anak, nasa dyaryo ka. Sabi niya, tuwa siya, nasa dyaryo. Hindi yan, Sabi niyo, picture lang. hindi niyo alam na mamamatay na ako. Pero siguro totoo na really, the Blessed Mother is really present. Kasi yun naman during sabi ni that, Cardinal, that di ba? moment. That moment, oo. Kasi yun yung aeroplano sa itaas, ang tingin niya sa ibaba ay sign of the cross ba? Sign of the cross na. So nangyari yon, sister, 1986. Oo. Oh, 2 years old ako. 2 years old ka? Oo, 2 years old kasi pinanganak ako 1984. Naku, reveal na ako nito. Alam na nila na na ako, 42. Oo, at saka nakita ko sa textbook nung elementary ako ang famous picture. Oo nga. So, sa lang yun, sa textbook ko lang yun nakikita noon. Pero ngayon, nandito ka na sa harapan ko. Magkasama na tayo. Oo. Sabi nga ng aking apo, Lola, sabi nila patay ka na kasi nasa history book ka na. Sabi ko, buhay ako Sabi niya, picture tayo Lola, pakita ko sa kanila na buhay ka pala, hindi pa ka papatay. Kasi di ba ngayon yun Kasi yung nasa mga history book nga ng apo Oo, ko. nasa textbook. Kaya nagpicture siya ang apo ko, nagpicture kami dalawa. Pakikita niya, buhay si Lola, hindi siya patay. Oo, tapos sister, maraming salamat. Kasi sa kwento mo, grabe yung naramdaman mo talaga yung takot. Takot Pero talaga. nandun ka. Oo, hindi kayo umalis kahit may opportunity kayo na pwede Pwede naman naman kayong tumakbo. Kayo na lang dyan. Kayo naman yung mga lalaki. Oo. Grabe, Sister Terry. As a sister, marami kang pinagdaanan. Hindi lang isa. Imagine, during EDSA, munti ka na doong mamamatay. At saka, may iba ka pang another experience during the volcanic eruption in Legazpi. Oo. Noon, na-assign ako noon after ng perpetual profession ko sa Legazpi. So, nangyari doon sa EDSA, parang nire-relate namin sa non-violent mga conferences. Sa Legazpi ako, biglang pumutok yung vulkan. No? 3 days sigurong wala talaga. 3 days na darkness. Tapos sa gabi talagang akala namin talagang mamamatay ka na ba yung sa lava. Lava coming from the Mayon talaga. Yung daming mga tourists, nagpipicture sila. Gustong-gusto nila yung parabang kettle na ang fire ay nag-aano talaga. Dumadaloy. Kami rin, takot na takot din kami kasi napakadilim talaga. Yung dilim na kahit araw talagang wala talagang sasakyan. Walang sasakyan. Talagang total darkness ang nangyari. Pero yung nakikita mo yung parang yung sa gabi na maganda, dumadaloy. pero after naman, yun ang epekto naman. Makikita mo yung mga fields of stone na ang
mga bato mas malaki pa sa truck, hindi maaano ng truck. Grabe. Talagang grabe Malalaki, kalalaki, ah. malalaki. Hindi maisasakay sa truck kasi napakalalaki. Meron talagang Malapit tinatawag po ba yun sa ating convent? malayo-layo ng kaunti. Malayo. Anong year yun, sister? Siguro mga 1986 yung mga Yung EDSA. EDSA. Oo. mga ilang after noon. After nung EDSA, yun na naman ang na-experience mo. Agad-agad. Grabe. Agad-agad. Nag-aano pa kami ng mga conferences sa non-violence ba? Oo, Yung oo, oo. violence. So doon Pinakikita po kayo sa community natin assign Oo, nun. assign Oo. noon. Imagine, Oo. from doon sa EDSA, akala mo mamatay ka na, hinabol ka pa doon sa may Mayon. mayon. Oo. Grabe talaga yung mayon na yun. Talagang wala. Napakadilim. Kahit araw, madilim na madilim. Talaga. Yung putik din na Yung ashes, no? ashes nila. Parang imagine, pang ilang beses mo na parang binuhay ka ni Lord. Kasi parang, kakatapos ko lang. Tapos ito na naman. Oo. Sabi ko nga kay Lord, talagang nililigtas pa ba ako? Parang ganyan. God saves me. God Hindi saves niya ako talaga. pinababayaan. Oo. Kahit Always, oo. sa mission ba, hindi niya ako pinababayaan. Imagine yung Siguro mga... that moment, kung ako yun, mapasabi into your hands, Lord. Oo, kasi imagine, kasi 1986 din yun. Oo, parang ibang kung sa ano pa man nandun. Yun, nasa harap yung tangke ay doon, nasa malayo, pero move yung stones. yung laba. Yung laban naman. Oo. Tapos total darkness pa. Oo. Oo. Grabe talaga yan. Grabe, ang lala ng mga experience mo, sister. From EDSA People Power Revolution to surviving Mayon volcano eruption, mga near-death experience. And meron pa yung deadly earthquake sa Baguio. Andun ka rin. Naroon din ako. ano pa ang kulang na? Ano pa yung gusto mong ma-experience, sister? No, joke lang. Ano pa kulang sa experience mo, sister? Sa tingin mo? Ako, ang dami nun, sister. Grabe nga yung earthquake sa Baguio. Talagang hala ko, July Anong year naman yun? 1995 or 19, something ganyan. Oh. 1995. Nasa bookstore kami ni Sister Fidelis, mga around 3. Piyesta ng Carmel kasi yon July 16. 16. July 16. Umulan, tapos may kulog, may thunder. After niyan, earthquake na, nasa loob kami ng bookstore. Ang hawak ko, nasa may salamin ako, dalawang movement ng earthquake Yung isa, yung parang ka nagsasayaw. Oo. Yung isa lumulukso. So, Grabe. tectonic at saka kung anong tawag doon. Oo. So, hindi ko mabitawan kasi babagsak sa aking katawan. Yung glass, masusugatan ka rin. Sabi ng mga Oo. tao, labas kayo sister. Paano makakalabas? Aandar pa yung earthquake. Tapos sinahawakan mo nga yung glass. Oo. Nung mag-stop na, labas na kami. Oo. Hawak ko si Sister Fidelis dito. Talagang bumaon yung kamay ko sa kanyang yung kuko. pati ang aking ngipin ang aking naglusan lahat ang aking ngipin. Sa ang takot ko pala na ang fear ko na doon sa gums. So tinreat ako ng 1 month sa mga naranasan ko. Hindi lang 'yun ang mga naranasan ko, meron din mga naranasan akong nire-reject tayo sa mission, pinahahabol tayo sa aso, kaya mga Iglesia ni Cristo, didibatihin ka, minsan di ka accepted, pero hindi madali, pero minsan pagod ka pa rin, minsan takot, minsan, ngayon tumatanda na ako, meron na nga akong hawak na Ilang taon na Cane. po ka ngayon? 75. Wow. Ngayon the Lord. na medyo, na sister? Pero ang Tumatanda puso na ko- tayo. Pero ang puso ko, ang buhay pa rin. Malakas, no? Kahit yung tuhod. Yung pagmamahal ko sa Oo. Panginoon, naroon pa rin. Hindi nawawala. Kahit na lumalakas. Mas lalong yung lumalakas. sinakanta na, tatanda ka rin, pero bata pa tayo sa pagmamahal sa Panginoon. Hindi Amen. hindi tumatanda yung pagmamahal. Oo. Yung edad lang ang tumatanda. Hindi. Oo. Pero Oo. yung puso mo, yung Ay lalong love mo, bumabata. yung love mo kay Lord, lalo na, kasi ngayong age na ito, dapat nga mabait na tayo kasi
Malapit na tayo sa ano. Sa, Di mabait ka naman, Sister Terry. Hindi naman lagi. Oo. Maldita rin. Tingnan mo. Oh, that's the real glow up po. Ang ganda mo. Oh, at your age, 75. Oo. Imagine. 75. Oo. So, hindi lang siya yung skincare. Hindi ka nag-skincare, but faith care. Faith care. Oo, talo yung mga ano dyan, mga pa-maintenance ng mga ano natin. Oo. So, let's bring it to today, sister. Bakit kaya ang hirap para sa mga kabataan ngayon na marinig ang calling nila? At ano kaya ang mga posibleng dahilan, Sister Terry? Is it fear, pressure, or maraming options? Lahat ng iyan. But also, yung siguro kulang tayo sa pakikinig sa Panginoon. Yung silence ba? Lagi tayong distracted, makinig sa boses ng Panginoon. Pero ang boses ng Panginoon, sa silence. So, kailangan pala natin ng do not disturb mode for the soul. Yes, exactly. To someone listening right now, Overthinking life, or may naramdaman kang may kuling ata ako? what would you say? Don't ignore that voice. It may be gentle, but it's persistent. If it gives you peace, even if it is hard, listen. God calls with love, and He is patient, waiting for you. So, wherever you are right now, nasa commute, nag-aaral, or kunwari nag-scroll lang pero deep thoughts. Pause ka lang sandali. Pray, listen, ask questions. Of course, talk to someone you trust. Because your life isn't random. You are chosen. You are loved. And your calling is waiting for your yes. Let us now pray for vocations, inspired by our founder, Blessed James Alberione. Jesus, Divine Master, who said, "The harvest indeed is great, but the laborers are few." We lovingly accept your invitation. Pray the Heavenly Father to send forth laborers into His harvest. Inspire a devout crusade for vocations, all the faithful for all vocations. More priests, may they be the salt of the earth, the light of the world, the city placed on the mountain top for the salvation of humanity, redeemed by your blood. More religious, both men and women, to fill the earth with religious houses, which welcome your favored children, and which will be the centers of light and warmth, sources of piety, gardens of saints, singing glory to God and peace to men and women of goodwill. Mary, God's chosen one, Mother and Guardian of holy vocations, pray with us, pray for us, and for all those called by God. Amen. O Jesus, eternal shepherd of our souls, Send good laborers into your harvest. And as we end this episode, maybe God is not just asking you to listen, but also to discern. if something in your heart is being stirred right now, don't ignore it. Baka ito yung quiet invitation ni Lord for you. And if you feel that God might be calling you to a deeper life, as a priest, religious sister, or in mission, we are here to accompany you. Message us, reach out to our community, or connect with vocation promoters of the church. Let's walk with you. Until next time, keep exploring stories. Rhythms and faith, all in one beat. This is Pages and Beats. Dito sa Pages and Beats, the vibe is so real. Where stories meet rhythm, ramdam mo the feel. No cap, ang ganda ng bawat flow. In this space, let your soul just grow. Pages and Beats, we're vibing right now. Sa bawat kwento, it's giving us light. This is Pages and Beats with the Daughters of